ba? Nung dumami po ang maraming mga tao, dumami rin po yung kasalanan. At nung dumami po yung kasalanan, sunod ito, sa panahon ni Noah, kung babasahin po natin ang book of Genesis chapter 6, beginning of verse 1, makikita niyo po kung gaano naging masama sa paningin ng Diyos ang mga tao noon. And nowadays, sa panahon nito, ni Noah, mga kapatid, nakakita ang Diyos na isang matuwid na tao. Ang sabi ng Bible, Noah was a just man and perfect in his generation. And Noah walked with God. Are we walk with God, Christians? Tayo ba'y lumalakad sa Diyos? Tayo ba ay nakakilala na sa Diyos, pero hindi ka lumalakad sa Diyos? Tayo ba'y alam mo lang ang gawain mga Diyos, pero hindi tayo lumalakad sa Diyos? Alam mo ba yung mga bagay na sa ministry ka ng Diyos, pero hindi ka lumalakad sa looban ng Diyos? Kasi kaya kong gawin ng Kristiyano yun. Kaya kong maging active sa ministry, but in my personal life, wala ako sa Diyos. Kaya kong mag-share ng Word of God, but in my personal life, malayo ako sa Panginoon. Kaya kong magdamit ng Christian attire, but my personal and my heart ay wala sa Panginoon. Sapagat maraming mga tao kayang gumawa sa Panginoon, even wala sa puso, wala sa isip, wala sa kanila ang presensya ng Panginoon. Amen. Yan ang sabi ng Bible. Maraming mga tao nagsasabi, nagpapalabas kami ng masamang espiritu sa pangalan mo, nagpapagaling kami sa pangalan mo, kami ay nagtuturo ng mga bagay na katotohanan sa pangalan mo, but Jesus said unto them, depart from me, and hindi ko kayo kilala. So there are many people talaga sa mundo ito, even mga Kristiyano, maraming nakakakilala sa Panginoon, maraming gustong sumunod sa Panginoon, maraming gustong magpatuloy sa Panginoon, pero hindi lumalakad sa presensya ng Diyos. Amen? Now, kung sino makikita niyo po mga kapatid, living in God's presence, sana sa panahon natin ngayon, meron pang Noah sa panahon natin ngayon. Sana sa pamilya may Noah makita ang Panginoon. Sana sa buong subdivision may Noah makita ang Panginoon. Sana sa buong city ng Cabuyao, Laguna ay may makitang Noah. Sa panahon natin ngayon, may makita ang Diyos. Amen? What is living in God's presence? The most popular sentence, living in God's presence. Paano nga naman mamuhay sa presensya ng Diyos kung hindi mo naintindihan ang presence ng Panginoon? What is God's presence? Living in God's presence is not about where you are, but about walking with Him every day. Hindi yung sinasabi mo lang, hindi, nasa presensya ako ng Panginoon. Bakit? Because Sunday ngayon, nasa simbahan ako. Nasa presensya ako ng Panginoon kasi may Bible ako. Nasa presensya ako ng Panginoon so pag nakikinig ako ng preaching. But tomorrow, and the other day, at kahapon, saan ka? Kaya hindi basihan na kung ano o saan ka, ay masasabi mo, nasa presensya ka ng Panginoon. So ang presensya ng Panginoon, nasa iyo araw-araw. Ang pagkakaroon at pamumuhay ng presensya ng Panginoon, hindi basihan kung saan ka, kundi ang basihan kung lumalakad ka araw-araw. Amen. God's presence does not remove every storm, but it gives strength to endure everyone. Nung makikita natin mga kapatid, na ang presensya ng Panginoon, hindi ibig sabihin, nasa presensya ka ng Panginoon, hindi ka babagyuhin ng problema. Nasa presensya ka ng Panginoon, hindi ka na magkakasakit. Nasa presensya ka ng Panginoon, hindi ka na magugutom. Pero ang sabi ng Panginoon, kapag nasa presensya ka ng Panginoon, hindi ka exempted sa mga pagsubok ng diablo, pero may kalakasan at kasama mo ang Diyos. Amen. Si Daniel, hindi naman siya accepted, dinulog pa rin siya. Pero kinos ni Lord yung lion. Si Sarah Mesa and Abednego, hindi naman pinatay yung apoy eh. Pinulog sila sa apoy. But meron silang Diyos, nilalakaran lang nila yung apoy. Amen. So mga kapatid, may enemy, may persecution, may trials, may temptation, may test. Pero ang kagandahan kapag nasa Panginoon ka, ay kasama mo ang Diyos. Why? You are living in God's presence. Amen. Sabihin ko si Noah, among the people na mga makasalanan, nakakita ang Diyos ng isang matuwid at ang pangalan niya ay Noah. Amen. Now, living in God's presence, those who live in God's presence can remain faithful even if anyone or even people are not unfaithful sa Panginoon. Even ang maraming mga tao ay hindi faithful sa Panginoon. Ang pagiging living in God's presence, hindi yung sabay sa
Hindi yung pagiging living in God's presence, maging Kristyano ka lang kapag kasama mo Kristyano. Ang living in God's presence, even mag-isa ka na lang sa trabaho nyo, mag-isa ka na lang sa company, Kristyano ka din. Even maraming mga nasa school, unbeliever, kapag sinama ka, Kristyano ka pa rin. Hindi yung sinama ka lang sa maraming kambing, naging kambing ka na. Hindi sinama ka lang sa mga baboy ka na. Amen? So sabi ng Bible, nasa mundo tayo. Pero hindi ibig sabihin, pag nasa mundo ka, mundo ka. We are, pinili tayo ng Diyos out of this world para maging liwanag sa mundo, maging asin ng mundo. Amen? So mga kapatid, living in God's presence. Amen? Living in God's presence is the key to standing firm when everyone else is falling away. Ang pagiging living in God's presence, mga kapatid, ito yung pagkakaroon mo na pananatiling matatag, pananatiling matibay, even ang lahat nag-fall into sin, ikaw hindi. Amen? Hindi yung wala naman nakatingin, nawala rin ang pagiging Kristyano. The word Christian is not a position. The word Christian is not an authority. The word Christian is not only isang simpleng pangalan, mga kapatid, but the word Christian is being Christ-like. Nasaan ka man naroon, makikita sa buhay mo ang pagiging Kristyano. Amen. So mga kapatid, the closer you stay to God's presence, the clearer His will become in your life. Alam niyo, kapag ikaw ay namumuhay sa presensya ng Panginoon, madali sa iyong alamin ang kalooban ng Panginoon. Alam niyo mga tao, pag tinanong mo yung mga butas sa labas, talagang ano kalooban ng Panginoon sa iyo? Hindi nila maintindihan yung word kalooban ng Panginoon. Ang nakakaunawa lang, nagsalitang kalooban ng Panginoon, yung mga taong malapit sa Panginoon. Yung mga taong may magandang relasyon sa Panginoon. At mas madali sa iyo ang sumunod. Why? Kasi meron kang presensya ng Panginoon. Amen. Sino ba mga kapatid? He is a simple man, but he walked with God at nakita ng Diyos yung pagiging just niya sa mata ng Panginoon. At madali sa kanya ang gamitin siya ng Diyos. Now, what are the objective ng ating pag-aaralan about living in God's presence? Upang maunawaan po natin mga kapatid, na tayo manatili sa presensya ng Diyos at makikita mo ang kagandahan na kapag nasa presensya ka pala ng Diyos. Mayroon ako isang paalalang story, mga kapatid. Ito yung story ng tatay ko nung ako'y maliit pa lamang. At ang story po niya, meron po isang babaklaking lalaki, bata. Gusto niya maging matapang yung anak niya. No, gusto niya maging matapang yung anak niya. Ang ginawa niya, pinadala niya sa North Korea. Isipin niyo po, North Korea. Doon tatapang ka talaga. So itong babaklaking niyang gusto niya maging matapang. Dinala niya sa North Korea. At pagdating sa North Korea, humanap po siya ng gubat. At ilagay po niya sa gubat yung anak niya because naniniwala siya, 3 days na nasa gubat yung anak niya, paglabas, baka tumapang. So ito nangyari, ginawa po niya, nilagay po niya sa gitna ng gubat, then iniwanan po niya. At yung bata, walang magawa, dahil matapang yung tatay, gusto niya maging gusto yung katapangin ng tatay niya, iniwanan po siya doon. And one night, na nangyari po sa kanya, nakarinig po siya ng mga kaluskos. Sobrang dilim, wala siyang makita. Umiiyak siya, and then, lagi na lang siyang tumatawag sa tatay niya. The other night ulit, nakaranas ulit siya ng sobrang dilim. Meron ulit siya mga narinig ng mga kaluskos, may parang naglalakad, may parang nakatingin sa kanya, sobrang takot na siya. And then the other day, mga kapatid, the other night ulit, talagang matindi niya yung iyak niya. Pero maniniwala siya, sabi niya, grabe naman ang sama naman ng tatay ko. Bakit naman niya ako iniwan sa ganitong bagay? So, sa halip na tumapang siya, nangyari po sa kanya, pagkatapos ng 4th day, kinuha po siya ng tatay niya. At sabi niya, the 4th day, sabi niya ngayon, tay, bakit mo naman ako inabando? Bakit mo naman ako pinarusahan na ganito? Bakit mo naman ako parang gustong mamatay sa buhat? Ang sabi ng tatay niya, na, alam mo lang yun na iniwanan kita doon. Hindi mo lang alam, yung naririnig mo mga kaluskos, binabantayan kita doon. Habang nandun ka sa gubat, nasa likod ng ako ng puno. Habang nandun ka sa gubat, antisarado kita. Habang nandun ka sa gubat, kaya nilagay kita sa may maliwanag na gubat, nasa gitna ka man, pero kung mayroon mang madilim na parte, nandun ako. Kaya ibig sabihin mga kapatid, sometimes akala natin sa Panginoon, dumadating sa buhay natin, sobrang dilim, dumadating sa buhay natin na parang
inaatake tayo ng job loss, lumalating sa buhay natin na parang wala nang solusyon. Pero minsan naiisip mo, naniniwala ka ba sa salitang natutulog ba ang Diyos? Hindi natutulog ang Diyos. Once you are in God's presence, once you live in God's presence, remember, kagaya ni Noah, among the people na makasalanan, nakita siya ng Diyos. Amen? Sino ba si Noah? Si Noah ay simpleng tao. At wala namang gaanong pinanggalingan mga mayayamang pinanggalingan si Noah. Ang nakita na ng Diyos sa kanya, na-caught yung attention niya, hindi dahil magaling siya, hindi dahil mayaman siya, hindi dahil napakasigla niyang tao, hindi dahil marami na siyang ginawa, hindi dahil hari siya, kundi simpleng tao, pero lumalakad sa Panginoon. So, lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Amen. So mga kapatid, yun ang gusto natin dalhin po sa oras na ito. Now, what are the things that we are able to learn about the life of Noah na lumalakad siya sa Diyos? So tingnan po natin mga kapatid, yung these are the generations of Noah. Noah was a just man and a perfect in his generation. Sa panahon natin ngayon, si Noah is nagre-represent as being a Christian. So ang pagiging Kristiyano ay just man, at ang pagiging Kristiyano ay perfect in his generation. Sa generation natin ngayon, dapat nakikita ang pagiging Kristiyano. And Noah walked with God. One thing na inaasahan ng Diyos sa iyo, lumakad ka sa Panginoon. Amen. Isang bagay na inaasahan ng Diyos sa iyo, ine-expect ng Diyos na lumakad ka sa Kanya. Amen. Now, ano ang kagandahan kung kagaya ni Noah na lumalakad sa Panginoon? Ano ang kagandahan kapag ikaw Kristiyano lumalakad sa Panginoon? Ito po yung number one. Number one, you can experience God's preservation. Mga kapatid, you can experience God's preservation. Ang sabi sa katabi mo, you can experience God's preservation. Nakakapagod naman, nakakapagod huwag naman. Mga tao talaga doon, mababasahin mo na lang. Now, makikita natin mga kapatid, pinreserve o nakakaranas si Noah ng preservation ng Diyos. At saan po siya pinreserve mga kapatid? Tingnan niyo po ito. In Genesis chapter 7, verse 23, open your Bible and open this 7:23, ang sabi po dito, and every living substance was destroyed, which was upon the face of the ground. Lahat po ay na-destroy, both men and cattle, and the creeping things and the fowl in the heaven. Lahat ng mga bagay na lumilipad, lahat ng mga bagay na nilikas sa mundo ito, and they were destroyed from the earth. And Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. Alam mo naman, alam yung story ni Noah. Ang nangyari po kay Noah, nung nakapasok na sila sa ark, si Noah at ang kanyang pamilya, maging ang mga hayop na pinili ng Diyos, so yung naiwan sa labas, patay lahat. At ang na-preserve si Noah. Now, kung being a just man, ay merong ginamit ang Diyos para maranasan niya ang preservation sa buhay po niya. Pinreserve ng Diyos si Noah. Why? Sapagkat sa kay Noah, manggagaling kung magmumula ang lahi na paglalabas na ng ating Panginoong Isus. Pinreserve ni Noah ang pagiging just man. Ay pinreserve ng Diyos si Noah. Why? He is a just man. He is walking God. Sapagkat kung hindi niya ma-preserve, sino pang lalakad sa Panginoon? Amen. Sino pa ang magpapatuloy? Kung hindi ka pinreserve ng Diyos sa pamilya mo, sino ang magpapatuloy? Kung hindi ka gagamitin ng Diyos at hindi ka magpapagamit sa Diyos, sino kaya ang magpapatuloy sa pamilya mo? Amen. Sino ba mga kapatid na malakas sa Diyos? Naranasan po niya ang pag-iingat ng Diyos. Kaya naniniwala po ako, ang iniingatan at ang patuloy na pinoproteksyonan ng Diyos, yaong mga taong nagtitiwala at namumuhay sa presensya ng Panginoon. Amen. Ang taong na natili sa presensya ng Diyos, makakaranas ka man ng mga pagsubok pero may solusyon. Makakaranas ka man ng sakit pero may gamot. Makakaranas ka man ng pagkukulang pero may pagbubuno. Yun ang bagay na mararanasan mo kapag nasa presensya ng Panginoon. Amen. Saan pinreserve itong si Noah? Saan siya pinreserve ng Diyos? Saan niya naranasan ang preservation? Pinreserve siya ng Diyos from His great punishment, from God's punishment. Pinreserve siya ng Diyos sapagkat paparusahan ng Diyos ang mga sangkatauhan sa mundong iyon, sa mundong ito, at dahil puno na ng mga kasalanan, gustong bigyan ng punishment ng Diyos. At being, only Noah ang tinreserve ng Panginoon, maging ang pamilya po niya. Alam niyo ba, hindi lang naman dapat si Noah lang masig, even yung pamilya niya. Kaya kaya pa
nga si Noah, na pumasok yung mga tao sa ark, hindi lang talaga naniwala. Amen? Hindi lang talaga nila pinaniniwalaan. So, pinreserve ng Diyos si Noah from great punishment. Pinreserve ng Diyos si Noah from his great plan. Sabagat may magandang plano ang Diyos kay Noah. Being he is a just man, meron gustong plano ang Diyos sa kanya. Gumawa siya ng arka. At si Noah lang ang pwede niya makausap at pwede putusan sapagat ito'y lumalakad sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, pinalita po siya ng napakadakilang bagay. Hindi po siya pinagawa ng isang kariton, hindi po siya pinagawa ng isang bangkalang, hindi po siya pinagawa ng isang parang kulungan ng manok. Ang pinagawa po sa kanya ay kulungan ng maraming hayop. Even bangka o barko na sasakyan ng maraming tao. Ganyan yung pinagawa sa kanya. Dakilang gawain. So mga kapatid, paano ka gagamitin ng Diyos sa dakilang gawain kung hindi ka lumalakas sa Panginoon? Amen. Gusto mo ng malaking gawain, gusto mo ng malaking ministry, but the question is, ikaw ba mismo sa sarili mo lumalakas sa Panginoon? Are you deserving na gamitin ng Diyos sa mga dakilang bagay? Ibig sa maliit, hindi ka mapagkakatiwalaan. Amen. No, mga kapatid, di namin si Noah, pinreserve si Noah from great punishment, pinreserve siya from God's great plan, and pinreserve siya ng Diyos from God's great purpose. Pinreserve siya ng Diyos sapagkat ang purpose ng Panginoon mula kay Noah, from the generations of Noah, and Shem, Ham, and Japheth, dun sa mga anak ni Noah, lalabas ang lahi ng ating Panginoon Jesus. Kung ititrace niyo po, simula kay Noah, doon dinunaw ang unang paggunaw ng mundo. At walang ibang natira sa buong mundo. Buong mundo po yun, hindi lang po yun sa lugar nila. Buong mundo po yung dinunaw po doon. At ang tanging natira lamang po, yung sinabi ng Bible, Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. Amen. So ganun ang Diyos. Ipipreserve ka, sapagat faithful ka sa Kanya. Ipipreserve ka, sapagat alam ng Diyos magagamit ka niya. Nakaranas mo ba kaya na bumili kayo ng karne, tapos naalala nyo, may ulam pa pala sa bahay. So hindi naman mo sa karne para hindi mabulok at hindi babaho. Ano ginagawa po ng mga nanay? Sa mga magaling magluto, ano ginagawa? Pinipreserve, piniprocess. Tapos, inilalagay mismo sa freezer para mabulok o babaho. So mga kapatid, kapag ikaw ay may plano pa sa karne, i-preserve mo. Ang Diyos may plano pa kayo naman, i-preserve niya. Ayan. Kaya huwag mo tanongin, bakit hindi pa ako mamamatay-matay? I-preserve ka ni Lord, may gagawin pa siya sa buhay mo. Ayan. Bakit hanggang ngayon nandiyan ka pa rin? I-preserve ka ng Diyos sapagkat may maganda siyang plano sa buhay mo. I-preserve ka ng Diyos from those punishment sa maraming mga tao na pwede maparusahan, pwede kang gamitin ng Diyos sa kanila. Amen. So kaya huwag mo sabihin, kung tagal-tagal ko lang maging Kristiyano, ito pa rin ako, okay lang. Basta malakad ka sa Panginoon, as long as you are living in God's presence, gagamitin ka ng Diyos para sa kanyang magandang plano sa buhay mo. Amen. Mga kapatid, number 2, you can, kapag lumalakad ka sa presensya ng Panginoon, you can testify about God's provision. Not only you can experience God's preservation, you can testify about God's provision. So pagkat makikita mo dito mga kapatid, kapag ikaw ay lumalakad sa Panginoon, makikita mo ang pagpo-provide ng Diyos, hindi mo pa hiniling, binigay na niya. Hindi ka pa nag-prayer, nasa prayer na. Hello? Wala ka bang hiniling kay Lord, alam na niya kailangan mo. Yun ang galing na meron sa Panginoon. Yun ang the best na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Humiling ka ng isang piraso, bibigyan ka ng 10. Ganun ang Diyos mag-provide. So mga kapatid, in Genesis chapter 8, verse 1, dito natin makikita, nung matapos na po, lumutang-lutang ang baha, 40 days and 40 nights, and then makikita natin dito, and God remembered Noah. Isipin niyo po yung love story po nila mula sa Diyos na mayroon siyang iniingatan. God remembered Noah. And every living thing, yung mga bagay o mga hayop na kasama ni Noah, and all the cattle that was with him in the ark, and God made a wind to pass over the earth, and the water as wage. Isipin niyo po mga kapatid. Dahil nakita ng Diyos na si Noah ay nandun pa sa ark, kasama ang ibang mga hayop, kasama ang ibang mga taong pamilya ni Noah, and nakita ng Diyos na hindi pa nawala ang tubig sa lupa, so nagpadala po siya ng hangin, at tinanggal po at hindi pa nito mga tubig, at ito po yung bumuba. So mga kapatid, maraming gagamitin ang Diyos para proteksyonan ka
Noah, at paano nabuhay yung mga hayop, paano yung mga pagkain ng hayop, sabagat yung mga pagkain ng hayop, nandun na rin sa kulungan. Isipin niyo po yung leon, katabi niya yung pupa. Isipin niyo po yung mga ahas, katabi po niya yung mga manok. Isipin niyo po yung mga zebra, isipin niyo po yung mga tiger, katabi nila yung mga pwede nilang kainin, pero pinrovide ng Diyos na hindi sila magmumulang kumain doon sa mga bagay na yun, nagpo-provide ng Diyos ng mga mismong pagkain po nila. Amen? Ito pa yung isang habang binabasa ko, ito pa yung isang tanong ko sa utak. Paano napasunod ni Noah yung ahas, dalawa lang pipiliin niya, pasasakayin niya sa ark? Di ba ba? 5 yung tropa ng ahas. Sasabi ni Lord, isang lalaki lang, isang babae. Paano niya makakausapin yung ahas? Hoy, yung tatlo, may iwan kayo. Sinong lalaki, sinong babae, tas ang kamay? Ang hirap po doon. Lahat po sila mga kapatid, lalaki, babae, ay pumapasok sa ark. Dalawa sa bawat lahi. So, ibig sabihin, sino gumawa nun? Ang Diyos ang nagpo-provide. Ang Diyos ang nagtuturo. Ang Diyos ang nagbigay ng solution, mga kapatid. Amen? So, ganun ang Diyos. Walang mahirap sa isang taong lumalakad sa presensya ng Panginoon. Amen? Hindi kinalimutan ng Diyos si Noah. Even sa mga bawat pagkakataon na nandun sila sa ark, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Isipin niyo po ito, ark is made by wood. Sa panahon natin ngayon, subukan mo magpalutang ng kahoy sa dagat. Gumawa ka ng bangka gamit ang plywood. Gumawa ka ng bangka gamit ang kahoy. Paano itong hindi pasukin ng tubig? Hello? Sabi nga iba, ano yung mga mabigat? Piso barko. Sabi na iba, mabigat daw yung barko. Pero yung barko, lumutang. Pero yung piso, lulubog. So itong yung art na ito, mga kapatid, kahoy lang po ito. Gawa sa kahoy. At bukod sa gawa sa kahoy, ang Diyos din ang nag-provide. Paano sila professional na ito'y lumutang sa dagat. Amen? Now, yung titingnan po natin, huwag natin tingnan kung galing ni Noah. Ang tingnan mo, kaya siya gumagaling kasi lumalakad siya sa Panginoon. At ang magaling, yung pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay. Amen? Now, tingnan niyo po ito. Saan po siya, ano po yung provision na ipinoprovide ng Diyos sa kanya? Pinrovide ng Diyos, yung God's provision na inasahan ni Noah is to provide, God provide peace from trouble. Nag-provide ng Diyos ng kapayapaan from trouble. Isipin niyo naman paano hindi mag-aaway yung mga leon at tigre, paano hindi mag-aaway ang mga leon at tupa. So ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan to provide solution from us. Yung utusan kang papasukin ng mga hayop, yung tao na ayaw makinig, hayop pa kaya. Mas madali kayo papasukin yung tao. Bigay dalawa, pasok kayo ha. Kasi naman kung sabi ko aso. Hindi ko sa papasunod ng aso. Amen. Pero sa panahon natin ngayon, mangikayat ko, natin kayo prayer meeting. Ang hirap pasunod din ng tao. Hello? Huwag mong ikayatin, pupunta yan. Di ba? Sipin niyo po, to provide solution, to provide safety from trials. Alam niyo po, hindi naman sinabi ni Lord na kapag nasa presensya ka niya, wala nang trouble. Pero may kapayapaan. Hindi sinabi ni Lord kapag nasa presensya ka niya ay wala nang mahirap na task. Pero may solusyon. Hindi sinabi ni Lord, wala nang trials. Pero may safety, may security, may kasama ka. Amen. Yun ang pangako ng Panginoon. Yung sinabi ni Lord na I will never leave thee nor forsake thee. Kanino mangyayari po ito? Those people na lumalakad sa Panginoon. God may be delayed sometimes, but He never forgets those who live in His presence. So ang Diyos, minsan dinidelay niya yung mga bagay na gusto niyang ibigay sa iyo. Meron kang prayer request? Ngayon, next year pa niya ibigay. Meron kang mga hinihiling ngayon? Bukas pa niya ibigay. Meron kang hinihiling na kagagawin ngayon? Baka next year pa niya ihabol sa iyo. Pero ang tanong, nalilimutan ba ng Diyos? Dinidelay lang ng Diyos. Pero hindi niya nalilimutan. Amen. Isipin niyo ba ito? Sinabi niya kay Noah, Noah, gumawa ka ng ark. Tapos yung pamilya mo pumasok sa ark, pati ikaw. Mag-invite ka ng mga tao, sama mo yung mga hayop, magpapadala ako ng baha. Magpapadala ako ng malakas na ulan at pagbaha. Gugunawin ko ang mundo. Kailan po ito nangyari? 500 years old pa si Noah. Nangyari yung paggunaw ng mundo. 600 years old na siya. 100 years bago dumating. So mga kapatid, kung ikaw si Noah, nagsabi ang Panginoon sa iyo na meron ganito pagsubok, nagsabi ang Diyos sa iyo na meron ganito mangyayari, tapos ang tagal dumating. So, nadidili lang ang Diyos, pero hindi niya nalilimutan. Tuwento pa rin niya sapagkat ang Diyos ay yun yung isang bagay na dabis po sa kanya. Tuto pa rin niya yung mga bagay na sinasabi po niya sa atin. Amen? So mga kapatid,
Not only you can experience God's preservation, now you can testify about God's provision, and not only for that, the last thing na ginawa ni Noah, or ginawa ng Diyos kay Noah, you can receive God's promises. Ang taong lumalakad sa Panginoon, tinutupad ng Diyos yung kanyang panata sa Kanya. Sino sa Bible ang pinakakuha ng Diyos na hindi niya tinupad? Tinupad po niya lahat ng hiniling ng isang tao. Even ito'y nagkamali. Amen. Pumiling si Solomon, binigyan ng wisdom. Pumiling si Moses, nasamahan siya, sinumahan siya. Pumiling si Abraham na binigyan siya ng Diyos ang promised land, and then binigay ng Diyos. So mga kapatid, pumiling si Joshua ng tagumpay, binigyan siya. Humiling si Samson ng kalakasan, in the last day ng kanyang buhay, binigyan siya. So mga kapatid, ang Diyos po na hinihilingan mo, kapag nangako po siya, ang awakan mo sa hindi po siya nagsisinungaling. Amen. Ang Diyos na nangako kay Abraham, kay Moses, kay Isaac, kay Jacob, yan din yung Diyos na pwedeng mangako sa iyo. At yung nangako hanggang ngayon sa iyo, tumutupad po yan. So lang ng tao lang hindi tumutupad sa mga pangako. In Genesis chapter 9, verse 30, tingnan niyo po ito. Nung sila po ay nandun na po sa isang bundok, at makikita po natin na ito po ay natapos na po ang pagbaha, natapos na po ang paggunaw, sila na po ay lumabas sa isang sa ark. So nakita natin dito, ang sabi na Panginoon, I do set my vow with the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. Sabi ng mga Panginoon sa kanya, ngayon, makikipagtipan ako sa iyo na kailanman hindi ko na gugunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig. And I prove it, nagpakita po ang Panginoon na isang rainbow na nagpapatunay na yung nakipagtipan ng Diyos sa Kanya na kailanman hanggat may rainbow, hindi nalilimutan ng Diyos ang pangako niya kay Abraham. And now and then, hindi na po talaga gugunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig. Pero hindi sinabing hindi gugunawin sa apoy. Hindi rin po sinabing hindi na gugunawin ang mundo. Ang sabi ng Bible, kung babasahin niyo po, hindi niya lang gugunawin sa pamagitan ng tubig. So there is a punishment na darating. Meron pa rin tribulation na darating. So mga kapatid, makaka-receive ka lang ng promise ng Panginoon kapag lumalakad ka sa Panginoon. Siyempre, kung ikaw ba naman nanay, ikaw ay tatay, ikaw ay magulang, sino bibigyan mo ng favor? Sino bibigyan mo ng token? Sino bibigyan mo ng pagkuswelo? Siyempre, yung mabait mong anak, yung anak mong masunurin, yung anak mong laging masipag sa bahay, yung anak mong maraming ginagawa at sumusunod sa utos. Amen? So, ganoon ang Diyos sa atin mga kapatid. Pinakita po niya rito na kung ikaw ay pinangakuan ng Diyos, panghawakan mo sapagkat ang Diyos kailanman hindi nakakalimutan ang kanyang mga pangako. Matapos sa pagbaha, tinanggap niya ang pangako ng Diyos na hindi mo lilipunin sa baha ang buong lupain o ang buong mundo mga kapatid. At ang taong nanatili sa presensya ng Diyos, makakatanggap at mismo makakakita ng katuparan ng kanyang mga pangako. Ang galing lang nangyari kay Noah. Not only na sila sinave from those flood na napaka-great flood na nangyari sa mundo, sila rin po ay ginamit ng Diyos from mula sa lahi nila, nagsimula ang tao sa mundo. Mula sa lahi nila, nagsimula ang maraming tao sa mundo. Tingnan niyo po ito, hindi ginamit ang baha para sa galit ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang baha para sa kanyang biyaya na ipinakita po sa atin. Why? Kung walang baha, baka si Noah ay maaaring maging makasalanan na rin. Kung walang punishment na inilagay ng Diyos noon, baka until now and then, papaano po mailalabas ang lahi ng Panginoon Jesus na hindi makasalanan. Amen. Kung walang pagbaha, baka hanggang ngayon wala tayong mararanasan. So, ginamit ng Diyos po yun, yung mga bagay na pinreserve niya si Noah, and from kay Noah, lumabas ang generation ni Jesus, and from kay Jesus, nagkaroon tayo ng isang pagiging malaya mula sa kasalanan. So, may mga purpose ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Amen. Now, ano yung mga bagay kapag nangako ang Diyos? Even kay Noah, not only kay Noah, yung pangako ng Diyos kay Noah, hanggang sa ating ngayon, naranasan natin. So, anong gagawin natin kapag ang Diyos ang nangako? Number one, it needs time to wait. Kailangan meron tayong panahon na pag-aantay. Kapag ang Diyos ang nangako, huwag kang magmamadali. Kapag ang Diyos ang nangako, huwag mong pangunahan. Kapag ang Diyos ang nangako, antayin mo yung panahon na ibibigay sa iyo. Kapag ang Diyos ang nangako, mga kapatid, it needs time to wait. Not only for that, it needs trust.
magtiwala sa Diyos. Uy, gagawin mo kaya, Lord? Lord, totoo ba yung gagawin mo? Hindi mo nagugunawin ang mundo sa pamagitan ng baka? Uy, magtiwala ka, kagaya nila Noah. Magtiwala ka sapagat ang Diyos na nangako sa iyo, hindi gaya ng tao. It needs time to wait, it needs trust to give, and it needs test to overcome. Ang Diyos kapag nagbigay ng pangako, sometimes susubukan ka niya kung deserving ka sa kanyang ibibigay sa iyo. At kung deserving ka sa hinihiling mo. Amen? Marami kang hinihiling, pero bakit hindi lahat binibigay? Marami tayong hinihiling, pero bakit hindi lahat answer prayer? Marami kang hinihiling, pero bakit hindi lahat na ipaparating na Diyos sa atin? Yung sa kapitbahay mong hinihiling, binigay, pero sa iyo hindi pa. Baka minsan mga kapatid, there's some test na ibinibigay ang Diyos, hindi mo pa na-overcome. Amen? Ilang pagsubok na ibinagalakan mo ang Diyos. Ilang verses sa Bible na salvation ang i-share mo sa marami. Ilang mga discouragement na ang na-overcome mo. Ilang prayer na ang inuluhod mo kay Lord. Ilang oras na ang inilalaan mo kay Lord. Ilang panahon na ang naglilingkod ka sa Panginoon ng tapat. So mga kapatid, there are some tests that we need to overcome. In God's presence, His promise are not just spoken, but will be fulfilled. Walang pangako sa Biblia na binibinitawan ng Diyos na hindi ko natupad. Amen? Yung prophecy from Old Testament regarding kay Jesus, natupad sa New Testament. And until nowadays, nasa last day na po tayo. So, kakapirangkot na lang po sa Biblia ang hindi pa nangyari, pero mangyayari. At even yung mga promises, natupad na. Even yung pinangako na Diyos sa mga Bible characters, tinupad niya. So, yung pangako muna lang sa Panginoon, at yung pangako na Diyos sa iyo, tutuparin niya. It needs time to wait. It needs trust to give. It needs test to overcome. So, yun ang bagay na kailangan mong ibigay sa Panginoon. Amen. Even 100 years man, mangyari bago mo maranasan. The important thing is, God is sometimes dinidelay niya, pero hindi siya nakakalimot. Amen. Hindi siya nakakalimot. Mga kapatid, in our conclusion, kapag tayo ay narinig sa presensya ng Diyos, maranasan mo kanyang pag-iingat, pagkakaloob, at even yung pangako ibibigay niya sa iyo. The secret of Noah's faithfulness was not his strength, but his daily walk in God's presence. Yung sikreto ni Noah, bakit hanggang ngayon kilala natin siya? Yung sikreto ni Noah, bakit nakot yung attention ng Diyos sa kanya? Ang sikreto ni Noah, bakit siya yung binigyan ng Diyos ng task na gumawa ng dakilang bagay? Ang sikreto ni Noah, bakit siya yung ginamit ng Diyos para maligtas ang buong pamilya niya? Hindi dahil magaling siya. Hindi dahil masipag siya. Hindi dahil matalino siya. Kundi dahil lumalakad siya sa Panginoon. Amen. So mga kapatid, tulad ni Noah, nanatili po tayo lumakad sa Panginoon. Even my punishment, even my flood, even my persecution, even my tribulation, even my crisis, even my weaknesses, even my sickness. So, kailangan nating magtiwala sa Panginoon. Hindi dahil makikita mo na wala kang magagawa kung wala ng Diyos. Even kapag nagtitiwala ka sa Diyos, marami siya kayang gawin sa buhay mo. Kahit hindi mo pa hinihiling, kaya niyang ibigay sa iyo. Kahit hindi mo pa pinag-pray, kaya niyang i-provide sa iyo. Kahit hindi mo pa itinatawag sa Panginoon, sumasaklolo na ang Diyos. So, magtiwala ka sa Panginoon. Amen. Walang rason para matapos ka niya. And last part, living in God's presence brings God's preservation, provision, and promise. Gusto mo maranasan ang preservation ng Panginoon? Gusto mo maranasan ang provision ng Panginoon? Gusto mo maranasan ang mga pangako ng Panginoon na ibibigay niya sa iyo at maranasan mo even yung family mo at ang buong generation mo, simulan mong lumakad sa Panginoon. Kasi kailanman, hindi makikilala ng generation mo ang Diyos. Kailanman, hindi makikilala ng pamilya mo ang Diyos. Kailanman, hindi mo makikita ang provision, ang promises, ang preservation kung hindi ka lumalakad sa Panginoon. Kaya masarap ang lumalakad sa Panginoon. Hindi man nila nakikita, pero kita ka ng Diyos. Hindi man nila ramdam, pero ramdam ka
Diyos. So, kaya mong itago sa tao, pero hindi mo kayang itago sa Diyos. Pag tinanong ka ng Diyos, mga kapatid, anak, are you walking or living in God's or in His presence? So, ano pwede mong isagot sa Kanya? So, kung wala pang pagkakataong lumakad, kung iniisip mo, tsaka na, sa susunod na, baka may time ako. So, ang pinaka-right time na lumakad sa Panginoon ngayon. Amen. Simulan mo ngayon. Tayo po'y manalangin. Pagkira Diyos,